Breaking news, kapag minamalas ka nga naman, puwersa ng Hamas nag-report na nauubusan na ng tubig at pagkain sa gitna ng digmaan. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At sobrang bilis ng karma, dalawang mataas na opisyal ng Hamas wasak ng tamaan ng bagong atake ng Israel. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Alam nyo, hindi ako nagpo-post ng mga item na hindi ko pa nagagamit. 5 months na sa akin tong shaver na to. Kala ko nung una hindi siya tatagal, pero na-exceed siya sa expectations ko. Ang tagal niya bago malobat. 20 days yan bago i-charge. Since bigote at balbas lang naman ang inaahit ko, minsan yung buhok ko, may kasama siyang USB charging cable at 4 na bala. May isa akong pangahit dati, yung 3-in-1, yung may bilog na sira agad eh. Para sa akin, mas okay to. Since handy siya at madaling bitbitin, kasya sa bag mo. Sinlaki lang siya ng pentel pen actually. At pwedeng to sa buhok mo. Para sa akin, 10/10 to. If gusto mo, pinuti mo yung yellow basket. Legit na seller yan. Hindi tayo mapapahiya dyan. So, ano pang hinihintay mo? Tara! Ang Palestinian militant group na Hamas na kumukontrol sa Gaza ay nahaharap sa dumaraming kahirapan sa pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa 2 milyong residente ng teritoryo habang papasok sa ikatlong linggo ng pambobomba ng Israel. Ang mga airstrikes at pag-shear ng militar ng Israel ay nagdulot ng malawakang pinsala sa na-overstretch na infrastruktura ng Gaza na nagpalala sa isang makataong krisis. Kulang ang supply ng kuryente at tubig pagkatapos ng paulit-ulit na pagtama sa mga linya ng kuryente at treatment plant. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, mahigit 200 Palestinians na ang napatay sa ngayon, kabilang ang dose-dose ng kababaihan at bata. Sinasabi ng Israel na pangunahing pinupuntirya ng mga pag-atake ang mga lugar ng militar ng Hamas, ngunit ang siksik na kapaligiran sa lungsod ay ginagawang lubhang mahirap ang pag-iwas sa mga sibilyan na casualty. Ang pinsala sa infrastruktura ay nagpadagdag ng mga hamon na nagmumula sa isang 15 years old na Israeli-Egyptian blockade. Umaasa ang Gaza sa Israel para sa karamihan ng kuryente nito at nahaharap sa matinding paghihigpit sa pag-import. Bilang resulta, mga blackout na 18 hanggang 20 oras bawat araw ay karaniwan bago pa man ang kasalukuyang opensiba. Dahil ang grid ng kuryente ngayon ay higit na pinababa, ang buong kapitbahayan ay walang kuryente sa loob ng maraming araw. Ang mga pasilidad ng water treatment ay tinamaan din na nagpapababa ng mga supply para sa 2 milyong residente na nagdurusa sa parehong pisikal at psychological na epekto ng pamumuhay sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Ayon sa United Nations, uninhabitable ang Gaza bago pa man lumala ang sitwasyon at 4 na nakaraang salungatan sa Israel mula noong 2008. Ang pinakahuling karahasan ay nagbabanta na gawing hindi na mababawi ang mga taong sitwasyon. Ang Hamas ay may kaunting mga pagpipilian upang maibsan ang pagdurusan ng mga sibilyan ng Gaza habang nagpapatuloy ang pagsalakay ng Israel. Ang arsenal ng mga rocket nito ay nagdulot ng mga pagkakambala sa katimugang Israel, ngunit hindi mapipigilan ang napakahusay na puwersa ng Israel. Ang mga pagtatangka na makipagtulungan sa isang tigil putukan sa pamamagitan ng Egyptian at Qatari mediation ay hanggang ngayon ay hindi matagumpay. Ginawa ng Israel ang demilitarization ng Gaza bilang kondisyon para sa mga militanteng grupo. Ang pinsala sa infrastruktura ng Gaza ay nagpapahina rin sa pagiging lehitimo ng Hamas sa pamamagitan ng paghadlang sa kakayahang magbigay ng pangunahing serbisyo. Habang inilalarawan ng grupo ang sarili bilang pagtatanggol sa mga Palestinian, ang footage ng mga Gazans na nakikipagpunyagi ng walang kapangyarihan, tubig o pangangalagang medikal ay nagbabanta sa salaysay na iyon. Ang mga protesta laban sa mga kondisyon ng pamumuhay na walang kaugnayan sa salungatan ay sumiklab sa mga nakaraang taon. Habang ang mga pagpipilian ay makitid, ang ilang mga analysts ay nagbabala sa Hamas na maaaring mapilitan na palakihin ang mga pag-atake laban sa Israel upang taasan ang mga gastos ng digmaan. Ngunit ang paggawa nito ay nanganganib din ng karagdagang paghihiganti ng Israel na maaaring magwasak sa Gaza. Nang walang katapusan sa paningin, ang internasyonal na pag-aalala ay lumalaki sa alagayan ng mga sibilyan at ang posibilidad ng isang ganap na humanitarian na sakuna kung ang karahasan ay patuloy na walang tigil. Ang kakulangan ng tubig sa Gaza ay nagiging katakot-takot at nagbabanta na pilitin ng Hamas sa isang hindi mapanghawakang posisyon kung hindi agad matugunan. Dahil nasira ang mga planta ng tubig at ang pagkawala ng kuryente ay pumipigil sa pamamahagi sa pamamagitan ng network, ang malinis na tubig ay lalong nagiging mahirap. Ang mga ospital ng Gaza na napuno ng mga casualty mula sa mga airstrike ng Israel ay nanganganib na maging hindi na gumagana nang walang maaasahang mapagkukunan ng tubig para sa sanitasyon at medikal na paggamit. Nagbabala ang United Nations na ang mga paglaganap ng waterborne disease tulad ng cholera na dati nang nagdulot ng mga epidemya sa Gaza ay maaaring mabilis na kumalat sa kasalukuyang mga kondisyon.
Para sa mga sibilyan, ang kakulangan ng tubig ay nagdudulot ng matinding panganib sa kalusugan at ginagawang imposible ang pagsunod sa mga pangunahing kasanayan sa kalinisan. Ang psychological na halaga ng pamumuhay ng walang pangunahing pangangailangan ng tubig ay magkakaroon din ng pinsala, lalo na sa mga bata at matatanda. Ang mga protesta sa kakilakilabot ng makataong sitwasyon ay lumaki sa antas at tindi nitong mga nakaraang araw. Ang krisis sa tubig ay nag-iiwan sa Hamas sa isang delikadong posisyon kung ang sitwasyon ay hindi maiibsan. Ang grupo ay naharap sa isang krisis dahil nabigo itong matugunan ng mga pangunahing pangailangan ng mga Gazans para mabuhay. Gayunpaman, sa pagkasira ng infrastruktura nito, walang paraan ng Hamas na independenteng lutasin ang kakulangan ng tubig sa sarili nito. Nag-iiwan ito sa Hamas ng isang mahirap na pagpipilian, alinman ay sumang-ayon sa isang tigil putukan na nagpapahintulot sa tulong na makapasok sa Gaza at magsimula ng mga pag-aayos o doblihin ng mga pag-atake at ipagsapalaran ang isang mapangwasak na tugon ng Israel na maaaring gawing hindi matitirahan ang teritoryo. Sa pamamagitan ng kontrol nito sa Gaza, maaaring walang pagpipilian ng Hamas kundi tanggapin ang mga tuntunin para sa isang tigil putukan sa mga darating na araw kung ang krisis sa tubig ay lumagong sakuna. At para sa ibang mga balita, sobrang bilis ng karma. Dalawang mataas na opisyal ng Hamas wasak ng tamaan ng bagong atake ng Israel. Sa isang makabuluhang pagtaas, ang mga airstrike ng Israel sa magdamag ay pumatay sa dalawang matataas na pampulitikang figure ng Hamas, sina Jawad Abu Shamala at Zakaria Abu Ma'ara. Parehong lalaki ang may hawak na maimpluwensyang tungkulin sa loob ng pampulitikang bureau ng Hamas na nagpapatakbo sa labas ng Gaza, Qatar, Turkey at iba pang mga bansa. Si Shamala ay isang nakatataas na tagapayo kay Ismail Haniyeh, ang pinuno ng pampulitikang opisina ng Hamas. Siya ay kasangkot sa mga nakaraang negosasyon sa Israel at Egypt upang maabot ang tigil putukan at maibsan ang blockade sa Gaza. Si Ma'amar, ang pinuno ng General Intelligence Apparatus ng Hamas sa Gaza na nagbibigay sa kanya ng pananaw sa mga kakayahan at estratehiyang militar ng grupo. Sa pamamagitan ng pagkitil ng mga naturang matataas na antas ng pampulitikang target, lumilitaw na pinalalawak ng Israel ang opensiba nito lampas sa militanteng pakpak ng Hamas upang pahinain ang pamumuno ng grupo ng mas malawak. Ang mga strike ay humarap sa isang malaking dagok sa mga kasangkapan sa paggawa ng desisyon ng Hamas at ang kakayahan nitong magtakda ng patakaran sa isang kritikal na oras kapag ang isang tigil putukan ay pinag-uusapan. Ang mga pagpatay ay hudyat din ng kawalan ng pagpayag ng Israel na magpakita ng pagpigil kahit na laban sa mga politikal na figura na hindi direktang kasangkot sa pagpaplano ng militar. Ang mas agresibong paraan na ito ay maaaring malagay sa panganib ang marupok na paghisikap ng tigil putukan na pinangunahan ng Egyptian sa pamamagitan ng pagpapatigas ng mga posisyon sa magkabilang panig. Maaaring itulak nito ang Hamas na palakasin ang mga tensyon sa pamamagitan ng pagpuputok ng mga rocket ng mas malalim sa Israel. Gayunpaman, pinagtatalunan ng Israel na ang Hamas ay gumagamit ng mga posisyong pampolitika upang idirekta pa rin ang mga aktibidad ng militar mula sa likod ng mga eksena. Ang pag-alis ng mga nakataas na pinuno ay nakakagambala sa pangmatagalang estratehikong pagpaplano at ibinabalik ang grupo sa muling pagtatayo nito pagkatapos ng mahigit 2 linggo ng masinsinang pambobomba. Nang walang katapusan sa salungutan na nakikita, ang pagpaslang kina Shamala at Ma'amar ay nagbumungkahin ng pagtaas ng mga layunin ng Israel na lampas sa pagtatanggol sa sarili upang magdulot ng mas malaking pinsala sa infrastruktura ng Hamas. Ang nakatarget na kampanyang pagpatay na ito ay maaaring mahirap pigilin at pinatataas ang mga panganib ng hindi makontrol na pagdami na maghihila lalo sa magkabilang panig sa mas matagal na digmaan. Ano ang masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinyon sa ibaba. Hanggang dito lang po muna ang mga balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Palay kaibigan, kung gustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na.